It's Jam again, ang inyong natitanong vlogger, and welcome back again to our channel! So, for today's vlog, so handa na ba? Let's start! Marami sa atin ang gusto talaga magbukas ng ganito negosyo. Bakit? Kasi pinaka number 1 at boom na negosyo ngayon. Actually, nagkandara pa ang mga nagpo-post at nag-aalok sa atin sa Facebook or sa social media ng ganitong negosyo. At kapag nag-how at nag-details ka, mapapawaw ka rin sa presyo. Bakit? Kasi mahal. Mahal ang kapital na iaalok nila sa'yo sa pag-training at sa pag-manage at pagturo sa'yo kung paano ka mag-start. Especially dun sa mga gustong-gusto talaga magganitong negosyo, pero wala sila talaga ka-idea. Ngayon, para magkaroon ka ng maraming kaalaman, nandito si Jem, nakiterang vlogger, at 8 years na sa laundry business. Ituturo ko sa'yo ang mga gusto mong malaman. Just comment below at lahat yan sasagutin ko. Umpisahan na natin. Kung ikaw ay gusto talaga magkaroon ng isang laundry business, kailangan meron kang tamang kaalaman para mag-start dito. Kasi ang laundry business ay isang masistema at kinakailangan din ng hands-on na business owner. Dahil damit ng iba't ibang klaseng tao ang hahawakan mo. So, kung mag-i-start ka ng ganitong negosyo, dapat ang unang-una magtatao sa negosyong itatayo mo ay ikaw. So, dumako naman tayo sa mga gagamitin mo para makapag-operate ka ng isang laundry business. So, ang una mong bibilin or ang isa sa mga kakailangan mo ay isang dryer. So, gas dryer ang kailangan mo. Yes, ito. Ito ang kailangan mo kapag nag-start ka ng laundry business. Gas dryer, mga B. Hindi ka bibili ng electric dryer. Kung bibili ka man ng electric dryer, ako na nagsasabi sa'yo, malulugi ka. Kasi, mahal ang konsumo ng electric dryer at hindi po siya pang negosyo. So, ang tip ko lang na pwede mong bilhin na magagandang brand is American Home. Kasi yun yung lagi kong ginagamit. It's either American Home or Whirlpool. Yun yung mga number 1 na ginagamit sa mga full service. Nagkakahalaga siya sa mall, kung bibilin mo, or sa appliance center, is nasa ranges 60 to 55,000 yung brand new. Pero mga B, meron din tayong nabibili na mga second hand na. Yun yung mga pull out na sa mga hotel. Ang kagandahan sa mga dryer na ganyan is kahit sobrang mahal niya, is tumatagal ang buhay niya. Actually, nag-start ako ng laundry business, full laundry business, or yung tinatawag natin na traditional laundry business. Okay? Nag-start kami last 2013. So, mag-8 years na po ako sa laundry business. At yung unang-unang dryer na nabili po namin is hanggang ngayon, nasa shop pa. Hanggang ngayon, ginagamit namin. Imagine, 8 years po na ginagamit namin yun halos araw-araw na hindi talaga siya napapahinga. Pero, still buhay pa rin siya. So, okay lang yung kahit medyo mahal siya. Ang importante, matagal yung use niya. Diba? And then, syempre, maglalaba tayo, kailangan natin ng washing machine. Okay? So, sa washing machine, ganun din yung brand. Maganda rin gamitin yung mga ganyan. But I suggest po sa mga maliliit lang po na puhunan na meron sila dyan, pero gustong-gustong magkaroon ng laundry business, pwede po natin gamitin yung mga regular na washing. Basta, ito importante, basta ang bilhin mong washing machine is yung Sharp.
Yes, mga B, ang Sharp ay very subok na. Okay? Subok na yung Sharp. So, ito yung itsura ng Sharp, no? Na sinasuggest ko sa'yo. Syempre, yung mga sales staff dyan, isasuggest nila sa'yo na, or sasabihin nila sa'yo na, hindi po pwedeng pang business yan, kasi masisira, pambahay lang, hindi siya industrial. Oo naman, syempre naman. Pero, sa sarili ko pong experience, itinuturo ko po sa inyo yung para makapag-start kayo or makapagsimula na i-go nyo kasi pwedeng-pwede po yan. Actually, nag-start po ako ng yan lang po yung gamit namin ni Dada. Tapos, nagtagal po siya ng 3 to 4 years ng araw-araw po namin ginagamit. Pwedeng-pwede po natin siyang gamitin panimula para makapag-start ka. Ang budget lang natin, hindi naman ganun kalaki, pero gusto natin makapag-start ng business na ganito. Itong Sharp na to ay okay na okay siyang gamitin. Kasi nga, sabi ko nga kanina, nagamit namin siya ng 3 to 4 years po. Ganun siya katagal. Tapos, syempre, ang gagamitin natin is twin tab. May spinner na dapat. Guys, hindi po tayo pwedeng mag-laundry business nang wala tayong spinner, ha? Kasi hindi natin pwedeng erekta yung galing sa washing machine papunta sa mismong dryer. Kasi meron po sa atin nalilito, akala po nila yung pinaka-spinner, no? Yun na yung tawag nila dun kasi dryer. Pero, guys, sige, ipapakita ko sa inyo kung ano yung Sharp washing machine. So, mga B, para mas maging clear sa inyo, heto yung sinasabi ko sa inyo, Sharp, no? Ito yung Sharp namin na Giga Wash. This is 8.5, ayan. 8.5 kilograms ng Sharp. Ayan, tapos pabilog siyang ganyan. So, halos tagtatlong dangkal siya, pag ganun. Kung makikita ninyo, ang laki-laki niya, malaki talaga siya. Pwedeng-pwede po kasi dito yung comforter. Kaya ito yung sinasuggest ko sa inyo kasi bukod sa malaki po siya at kahit regular washer lang po ito, okay na okay po ito sa business. Kasi, hi guys! Kahit regular washer lang po ito, okay na okay po ito sa business. Kasi, bukod sa matagal muna siyang gagamitin kasi sobrang, sobrang tibay niya, meron siyang ganitong shape. So, which is kasya po yung mga comforter. Sa mga mag-start po, kayang-kaya natin mag-service ng lahat ng papalaban ng customer. So, again guys, ito yung tinuturo ko sa inyo kanina. Ito yung washer and ito yung spinner. Sa spinner, kailangan mo munang padaanin ng mga damit sa spinner after dito sa washer bago natin dalhin sa dryer. Ang spinner po, hindi po siya ang dryer mismo. Kasi, karamihan po sa atin, akala nila, or ang tawag nila dito is dryer. So, dito po sa spinner, paglabas po nito is kailangan pampahanginan para mag-dry po yung mga damit. So, sa spinner na to, dadaan muna bago natin i-dry. So, sa dryer naman, yun yung 100% dry talaga yung mga damit. So, ayan, para mas clear lang sa inyo. At saka para makita nyo rin yung sinasabi ko, Giga Wash ng Sharp at twin tab. This is twin tab. So, ayan, washer niya, ganyang kalaki. Actually, nung 2013, nakabili pa kami ng 9.5 kilograms ng Sharp Giga Wash. Pero kasi sa ngayon, alam ko, phase out na po siya. So, ayun. Pero, ayan, buti nga nakabili pa kami ng 8.5 kasi kailangan na kailangan ko talaga to. Guys, kahit ilipat mo to kung saan, kahit saan ka pa maglipat, promise, ang tagal ng buhay nito at maraming perang ipapasok sa inyo to. So, mga B, isa pa sa mga kailangan ninyo, syempre, is yung mga plastic na gagamitin ninyo kapag na-i-fold na yung mga damit. Kasi ipapak natin yung mga damit, katulad nito na nasa likuran ko, meron tayong dalawang size ng plastic na gagamitin sa laundry business. So, ito yung mga pang-comforter or yung maramihan. At ito naman yung sa mga maliliit. So, dalawang klase yan or dalawang size ng plastic. And, of course, gagamit din tayo ng tape dispenser at scotch tape para mas maganda yung magiging itsura kaysa sa tinatali lang. Pero sa ngayon kasi, nauso na yung mga tali-tali dahil sa mga DIY na laundry shop is hindi kasama ang fold sa service nila. Kasi nga, DIY siya. So, pagkatapos ng staff ng mga DIY sa laundry shop, nilalagay na lang nila yun sa plastic tapos tinatali na lang nila. Unlike sa ating mga traditional laundry shop or mga full service, pinofold, pinapak, tapos tinitaypan sa gilid para mas maganda siyang tingnan.
So, gumagamit tayo din ng ganito. And, of course, syempre, maglalaba tayo. Kailangan natin ng detergent and ng Fabcon. So, ginagamit natin siya kasi, syempre, to wash yung mga damit na pinalabas sa atin. At, kung ako naman ang tatanungin nyo, ano yung best na ginagamit para sa mga labahin, is yung ginagamit namin, Tide. Okay? Tide ang magandang gamitin kasi, mga B, maraming beses akong sumubok Maraming beses kami sumubok ng dada hanggang ma-perfect namin yung formula ng sariling sa amin lang. I-advise ko sa inyo na gamitin nyo si Tide kasi si Tide lang yung nagamit namin na pag nilabal mo yung damit, alam mo yung parang amoy bago. Ganun. Amoy bago siya, tapos amoy package. Di ba yung mga package mabango? So yun, parang gusto ko talaga yung amoy niya. Siyempre, kakailangan ninyo rin ng JO. So itong JO na to, ito yung job order natin na tinatawag. So sa job order na yan, makakailangan ka rin syempre ng panulat mo, which is pentel pen. Sa pentel pen tsaka sa JO or job order, doon isusulat mo of course yung pangalan, date kung kailan mo ni-receive, at date kung kailan mo ipapa-claim or i-release yung damit, and time. Importante po na magbigay tayo ng oras at date o araw sa ating mga customer. Bakit? Kasi ang laundry business is kailangan ng maayos na komunikasyon. Kasi mostly po ang makaka-encounter natin ng mga customers is mga busy tao or nagtatrabaho. So, kapag po yan, pinalaban nila sa'yo at gagamitin nila as uniform nila at hindi mo na i-release ng maayos, maraming magagalit sa yung customer at baka hindi ka na nila balikan. Pero, the good thing, kapag naibibigay mo o nakakapag-service ka ng maayos sa mga taong busy na yan, lagi-lagi na sila sa'yo magpapalaba. Marami po tayong pag-aaralan na mga pwedeng maging problem sa laundry business. Marami. Sistema po ang pag-negosyo ng laundry. Mga B, bukod din sa mga materials na sinabi ko sa inyo kanina, nakakailangan ninyo, meron din tayong tinatawag na, syempre, uniqueness, diba? So, para magkaroon ka ng trademark, yes, or flavor, okay? Magkaroon ka ng sarili mong flavor, hindi lang, syempre, detergent and Fabcon yung kakailangan mo. So, meron tayong mga secret ingredients. Yan. Isa yan sa dapat mong matutunan. So, ito yung katabi ko ngayon. So, dapat, meron ka nito kapag nag-start ka or nagkaroon ka ng laundry business. So, ano ba to? Ito. At yung tinatawag natin na spray. Okay? Ito yung freshener na tinatawag. Yung freshener na ito yung water-based kung tawagin pag bibilin mo to. So, kasi, kaya siya naging water-based. Meron din tayong alcohol-based. Itong alcohol-based na to, ito yung cologne. Pinaka-cologne. And, yes, cologne siya talaga. Medyo may kamahalan siya ng konti kasi ito talaga yung magbibigay ng super-duper bango. Bukod dun sa Fabcon and detergent. And bukod din dito. Actually kasi, ako kasi, parehas ko ito ginagamit. Pero, sa next video natin, ituturo ko sa inyo yung tamang paggamit ng mga ito para magkaroon ka ng sarili mong flavor. Freshener spray and alcohol base na final spray na tinatawag. Idadagdag muna natin dyan, syempre, yung ating shop. Either ikaw ay nagrerenta or sarili mo yung pwesto mo. And, of course, yung DTI at business permit na gagamitin mo. So, isasama natin yan sa budget. So, sa computation, dadagdag natin lahat yan. So, for the tip din, idadagdag natin sa iyo para talagang mag-click ang negosyo na to. For starter laundry business owner ng laundry shop, I suggest na kung ikaw ay meron din naman magandang pwesto, huwag ka na magrenta. Pwede mo naman yan gamitin kahit maliit lang yung space pang negosyo or pang pwesto mo sa iyong laundry business. Especially kung marami ka namang kapitbahay dyan na alam mo nagpapalaundry. So, mas maganda kasi na mag-start ka muna sa hindi ganun kalaki yung mga expenses mo. Especially po dun sa mga gusto magnegosyo pero maliit na lang po yung kapital. So, mga B, ako kasi nag-start ako ng laundry business na hindi kami nag-rent. Doon lang kami sa may harap ng bahay namin, ginawa namin siyang shop.
Tapos, okay naman. Actually, nag-start kami, marami talaga kami naging customer. As in, hindi ako makapaniwala kasi sa notebook, o nga pala, syempre, idagdag nyo rin yung notebook nyo as your sales record or daily record ninyo para alam mo kung sino yung mga nagpapalabas sa'yo sa Monday, kung sino yung nagpapalabas ng Tuesday, kung sino yung nagpapalabas hanggang Sunday. Kasi mga B, yung notebook na yan is gagamitin mo at isa sa pinaka-importante din yan para magkaroon ka ng record ng mga customers mo at ma-follow up mo sila. Isa po kasi sa nakakalugi sa mga business owner is yung pagkuha ng pwesto na mali. So yan, ayan, nakadalawa ka na sa akin ha. Dapat sa next vlog ko pa yan. Pero sige, ayan, para may tip ka na kagad. Kasama na to sa mga gagamitin mo. So, ang pwesto po ay number 1 po na importante sa kahit anong negosyo. So mga B, let's start na mag-compute kung magkano na nga ba ang ilalabas mo sa pag-start ng laundry business. So mga B, heto na nga, magkukumpute na tayo. So mga B, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming channel, please subscribe in JLX Family TV. Ang inyong nakitarang vlogger ay laging nandito para magturo sa inyo. Please pakihit na rin ang notification below para updated kayo sa mga nagawin namin vlogs. So mga B, thank you and sana marami kayo natutunan. Next natin ay about laundry pa rin. So bibigyan natin ng mga tips at ituturo ko sa iyo kung paano mag-manage at palakasin ang laundry shop mo. So, thank you for watching. Please share this video. Thank you.